So magandang araw muli sa inyong lahat at maligayang pagbabalik sa Filipino Eat. So sa pagkakataong ito ay dumako naman tayo sa ika-6 na module. So ang ika-6 na module ay naglalaman ng panitikan sa panahon ng pananakop ng mga Hapones. So nung nakaraang module, nung module 5, tinalakay natin yung isa sa mga panitikang umusbong noong panahon ng pananakop ng mga Amerikano. Ito yung tinatawag nating balagtasan. Ngayon naman talakayin natin sa aralin 6 o sa module 6 ang panitikan sa panahon ng pananakop ng mga Hapones. Kumpara sa dalawang naunang mananakop, halos 4 o 5 taon lamang nakapamalagi ang mga Hapon sa Pilipinas. Sa panahon ito ay nahinto ang pagsusulat ng mga akdang panitikan dahil na rin sa pagbabawal ng mga Hapones. So, lalo na yung mga panitikan sa wikang Ingles, ito ay natigil o nahinto noong panahon ng pananakop ng mga Hapon. Okay. Natigil din ang produksyon ng mga akdang nasusulat sa Ingles sapagkat ipinagbabawal ng mga Hapones kaya ang mga manunulat sa Ingles ay lumipat sa Tagalog. So, gusto ko simburahin ng mga Hapones yung lahat ng bakas o lahat ng traces na tayo ay nasakop ng mga Amerikano. Naniniwala sila na ang Asya ay dapat sa mga Asyano lamang. So, ibig sabihin, pinapalakas nila yung pagiging Asyano ng mga Pilipino noong panahon ng pananakop. Kaya naman, mas nag-focus sila sa wikang Tagalog at sa wikang Nihongo. Sa pagpapatuloy ng panitikang Tagalog, naging Pilipinong-Pilipino daw ang mga paksain. So kung noong panahon ng mga Amerikano, makabayag damdamin na yung nangibabaw, sa panitikang Tagalog daw noong panahon ng mga Hapon, ay naging Pilipinong-Pilipino daw ang mga paksain. Pumaksa ang mga ito sa pamumuhay at karanasan ng mga Pilipino. Higit na sumigla at umunlad ang sangay ng maikling kwento noong panahong ito. Kaya naman, susunod na module natin, isa sa mga maikling kwento yung ating tatalakayin sapagkat noong panahon na ito, halos nag-boom o parang umusbong yung mga samahang panitikan, gayon din yung mga award-giving body na nagbibigay ng gawad o parangal sa mga akdang nasusulat. Okay? Dahil sa kakaunti ang papel noong panahon ng mga Hapon, so kakaunti ang papel, literal na papel, naapektuhan ng produksyon ng panitikan, partikular na yung mga tula. So dahil sa kakapusang ito, lumabas yung mga napakaiiksing mga tula na tinatawag nating haiku na mula sa mga Hapones at tanaga na mula sa mga Pilipino. So sa module na ito ay aalamin natin yung katangian. So yun yung kailangan yung i-note. Ano ba yung katangian o yung characteristic ng mga tulang ito, structure o struktura, at yung pagkakaiba ng dalawang tulang ito. Kasabay na sa pagtalakay ng mga araling ito ay ang pangungusap na walang paksa na malimit gamitin sa tulang tulad ng dalawang ito. So, dahil sa sobrang ikli ng mga tulang, nakagagamit tayo ng mga pangungusap na walang paksa. Halika, bumuo tayo ng haiku at tanaga at balikan ang nakaraang anyo ng panitikang patula noong panahon ng mga Hapones. So, sa introduction, tatalakayin natin ang panitikan sa panahon ng mga Hapones, partikular na ang haiku at ang tanaga. Okay. So, ngayon dumako na tayo sa sa susunod na bahagi. So, ilarawan muna natin ano ba yung kalakaran noong panahon ng pananakop ng mga Hapones sa ating planet. Mabilis na panahon lamang ang naging panahon ng pananakop ng mga Hapones mula 1941 hanggang 1945. Tinawag ang panahong ito sa kasaysayan ng panahon ng kadiliman. Sapagkat sa yugto daw na ito ng kasaysayan, ilabis na nakaranas ng matinding hirap, paniniil, kalupitan at karasan ang mga ninuno sa kami ng mga Hapones. So, isa sa mga halimbawa na nga lang dyan ay yung ng kasaysayan natin dyan ay yung pagpapahirap sa mga Pilipino, lalo na yung sa mga babae. So meron tayong tinatawag noong panahon ng mga Hapones na comfort women. So sila yung nagsisilbing inaabuso ng mga sundalong Hapon, yung mga babaeng Pilipino. So nagkakaroon sila ng ginagawa nila itong parausan at inaabuso sa paraang brutal. So, ganun din yung mga Pilipino na mapatutunayang lumalaban sa mga Hapones. So, tino-torture, then pinapatay. Okay. So, may mga ganun nangyari noon. Kasi siguro tinawag din siyang panahon ng kadiliman. Okay. Sa panahon din ito, nabalam, o ibig sabihin nahinto, ang pag-unlad ng panitikang Pilipinas sapagkat ipininid o sinara ng mga Hapones ang mga pahayagan at magazine. So, kung nabuksan yung mga pahayagan at magazine noong panahon ng mga Amerikano, noong panahon naman ng mga Hapones ay isinara ito. Okay. Napawang nasusulat, lalo na yung mga magazine at pahayagan na nasusulat sa wikang Ingles. So pinagbawal ang pagtuturo ng Ingles sa mga paaralan at masusing sinuri ang mga aklat na ginagamit sa mga paaralan. So sinunog nga yung mga aklat na Ingles, publicly sinunog sila para ipakita na wala na dapat trace yung yung Ingles at yung mga Amerikano o yung wikang kanluran o yung kaisipang kanluran o Western thoughts.
Okay, pinatatanggal ang mga pahina ng aklat na naglalaman o may pahiwatig ng kulturang kalurahin. Ang wikang Nihongo, kulturang Hapones at wikang Tagalog lamang ay pinaturo sa mga paaralan. Ah, ito ang dahilan kung bakit maraming manunulat sa Ingles ang subok sumulat o kaya ay magsali ng mga akdang Ingles patungo sa mga wika sa Pilipinas. Kung pag-aaralan natin yung panitikan ng Pilipinas na nakasulat sa wikang Ingles, makikita natin na may pagkaunti yung volume o bilang ng mga ito noong panahon ng pananakop ng mga Hapones dahil una ay pinagbawal nga yung wikang Ingles, ipinasara yung mga pahayagan na nagpapublish ng panitikang Ingles at nagkaroon ng paglilipat o parang pag-shift mula doon sa nagsusulat ng aktang Ingles patungo sa pagsusulat ng aktang Tagalog at iba pang mga wika sa Pilipinas. Kung di man pagsusulat, ay pagsasalin ang nangyari noon. Okay. Isa sa mga uri ng panitikang lumaganap ng panahong ito ay ang pag-unlad ng panulaang Pilipino. Nakaraniwang mga paksa ay may kinalaman sa, so ito yung mga karaniwang paksa daw ng mga tula noon. Pagmamahal sa bayan, pagpapahalaga sa kalikasan, buhay sa lalawigan o nayon, relihiyon at sining. So dalawang natataking uri ng tula ang lumaganap noong panahon ng mga Hapones, ang haiku at ang tanaga. So talakayin natin ano ba yung tinatawag na haiku at tanaga. So sa haiku muna tayo. Pakinggan mabuti dahil sa dulo ng ating aralin, gagawa kayo ng sarili nyong haiku at gagawa kayo ng sarili nyong tanaga. Okay. So ito daw isang uri ng tulang binubuo ng 17 pantig. Ibig sabihin, 17 syllables na nahahati sa tatlong taludtod o sa tatlong lines. Sa unang taludtod o sa first line, binubuo ito ng 5 pantig. Ang pangalawa ay binubuo ng 7 pantig at ang pangatlo ay binubuo ng 5 pantig o tinatawag natin siyang 5-7-5. Okay. So, totoong maikli lamang ang haiku, ngunit ito ay nagtataglay ng masaklaw na kahulugan, malalim na kaisipan at damdamin. So bakit sobrang challenging gumawa ng haiku? So dapat kasi sa 17 syllable mo, may image kang maibigay sa mga mambabasa. Meron kang mai-describe sa mga mambabasa na nasa iyong pamagat o nasa iyong paksa. Ibig sabihin, limited lang yung lines, challenging kasi limited lang yung syllables, then kailangan i-ayos mo pa ito ng 5, 7, 5. Okay. So narito na yung halimbawa ng isinusulat ng mga haiku, halimbawa na na-publish sa Magazine Liwayway noong 1943. Halimbawa ito sinulat ni Gonzalo K. Flores. O sa ang pamagat ito tubi. Hila mo'y tabak, ang bulaklak ng ngig sa paglapit mo. So, nakikita nyo ba yung image ng isang tutubi na lumilipad? Hila mo ay tabak, ibig sabihin para kang may kampit o may para kang itak sa dulo. So, tingnan yung tutubi, di ba pag mahaba yung buntot niya, parang may dala siyang kutsilyo. So, sabi niya, hila mo yung tabak, o parang hinihila kasi pag lumilipad siya, di ba, buntot yung mahaba. So, ang bulaklak ay nanginig sa paglapit mo. Ibig sabihin, nung dumapo ka sa bulaklak, ito ay gumalaw. So makita natin sa 17 syllable, sobrang nakita o na parang naaninag natin yung pangyayari ng tutubi, nilalarawan ng tutubi. Anyaya. Sa ulilang damo, ibig sabihin walang tao doon sa damuhan, sa tahimik na hilog, halika, sinta. So mapansin natin yung image ng dalawang magkasintahan na nasa damuhan, then nasa tahimik na ilog. Okay. Ito yung halimbawa ng ginawa kong haiku. Pagamat noon pa ito. Diba mag-try status? So, ano ba ginagawa pag nag-status ka? So, dati kasi ngayon kasi dami na, di ba? Nagma-my day, pwede. Pero ito, nung panahon ginawa ko, ang tawag pa rin ay status. Ito yung una-una yung mga Facebook. I-post mo lang yan. Komentuhan at i-like. I-share ko pa. So, lahat ng pwede mong i-status dyan. Pagpo-post, pagla-like, pagko-comment, at pag-share. So, yun yung mga unang pwedeng function ng Facebook. Okay. Kaya ako nagawa yun ko lang, yung haiku. So, kung mapapansin natin, sobrang challenging gumawa ng haiku. So, kaya sa paggawa ninyo ng haiku, siguraduhin na may mabubuong imahe o image sa isip ko pagka binabasa ko yung haiku ninyo. Huwag lang basta mapagtugma o kaya huwag lang basta mapagsama yung mga salita. So, dapat may imahe kang mabubuo. Okay, pumunta tayo ngayon sa tanaga. Okay, bagamat ang haiku ay limitado sa 575, tignan naman natin yung structure ng tanaga. Ito ay isang uri ng tulang pinasikat daw ni Ildefonso Santos. So, Ildefonso Santos ay isa sa mga kilalang manunulat sa wikang Tagalog noong panahon ng mga Hapones. Ang tanaga ay kaiba sa haiku sapagkat ito ay may sukat at tugma. So, kung kanina walang sukat at tugma,
Yung sukat niya siguro 575, pero ang tinutukoy kasing sukat dito ay yung pantay-pantay na sukat sa bawat linya. Ayon kay Juan de Nocena at saka ni Pedro Sancular sa Vocabulario de la Lengua Tagala, nung dinefine nila yung Tanaga, ang Tanaga daw ay napakataas na uri ng tula sa wikang Tagalog na binubuo ng 7 pantig ang bawat tuludtod. So ito naman, kung kanina 575, dito 7777. So may 4 na taludtod bawat saknong at ito ay hitik na hitik sa talinghaga. Ibig sabihin, meron ito talinghaga. Okay, so tingnan natin. Ang tanaga na sipag, magsikay ng mabuti. Magsikay ng mabuti. So 7. Sa araw man o gabi. So 7 ulit. Hindi mamumulubi, magbubuhay na hari. So pag masipag ka, nagsikap ka, hindi ka maghihirap, then yayaman ka sa dulo. So yun yung kanyang aral na ibinibigay sa atin. Ikaw lang, dasal ko sa bathala. So 7. Sana'y makapiling ka. So 7 rin. Sa luha ko at dusa, ikaw ang aking sigla. So, inspirasyon mo yung minamahal mo sa iyong luha at dusa. So, bahagi rin yan ng tanaga. O parang halimbawa din yan ng tanaga. Okay, itong kay Ildefonso Santos, isa sa pinaka-college pa lang ako, namangha na ako dito. No? Tignan niyo kung paano niya describe yung palay. Palay siyang matino, palay siyang matino nang humangi yumuko. Ibig sabihin, nung daw nagka-wind o nagkahangin, yumuko yung palay o parang bumigat yung kanyang dulo. Ngunit muling tumayo, di ba, pagpapaan niya, tatayo ulit siya eh. Nagkabunga daw ng ginto. So, ibig sabihin, ganun kasi yung proseso ng palay. Di ba? So, okay. So, ito pa yung halimbawa sa isa sa mga tanagang ginawa ko. Describe ko dito kung paano natin ginagamit yung damit. Okay. Pansinin din natin yung mga dugma sa dulo. Ano? Halimbawa, itong una, puro I yung dulo, puro A, puro O, puro T, o it. Okay. Suot mo laging damit, lalabahan kung nagamit. Basa kung nakasabit, tatahin kung napunit. So, ganun natin alagaan yung ating damit. No? Hindi tayo inuulit, hindi natin inuulit-ulit. Okay. So, sa pagsusulat ng isang haiku o tanaga, madalas ay nakagagamit tayo ng mga pangungusap na tila walang paksa. May mga pangungusap talaga na hindi natin nakikitaan ng paksa o malinaw na paksa, pero matatawag pa rin natin siyang pangungusap. So narito yung ilan sa mga halimbawa na pwede niyong magamit sa pagsulat ninyo ng haiku at ng tanaga. So, una yung mga pangungusap na existential. From the word existential, ibig sabihin ng existential ay pagka mayroon o pagkawala ng isang bagay. Okay. So, pinapangunahan daw ito ng mga salitang may o mayroon. Halimbawa, may pasok na pala sa Sabado. So, may pasok na pala sa Sabado. So, mayroon daw pag-ulan ng bulalakaw mamayang gabi. Okay, so ibig sabihin, sinasabi ng existential na kung mayroon o wala. Yung isang bagay. Pangalawa, yung pagkahanga o paghanga. Nagbibigay naman daw ito ng paghahanga sa isang tao, bagay, pangyayari at sa iba pa. Halimbawa na lamang, kay ganda naman ng tanawin sa Pilipinas. Actually, may paksayan ang tanawin sa Pilipinas ay maganda. Pero yung exclamation point kasi ay naglalarawan siya ng paghanga. Ang tapang mo pala. O, kasi may paksa din yan, ikaw pala ay matapang. Pero pwede halimbawa yung sa paghanga, kay ganda. So, yun lang. Ang tapang, di ba? May exclamation point. So, pwede yung isang uri ng paghanga. Okay. So, maiikling sambitla ay isang halimbawa din na pangungusap na walang paksa na naglalarawan ng isang pangyayari o isang pangungusap. Halimbawa, ay, di ba, pagkagulat. Interjection, aray. So, pagka kahulugan ay nasaktan o may sakit. Okay. Okay. So, pamanahon, tinatawag din itong temporal o phenomenal. Dito makikita natin talaga na wala siyang paksa. Halimbawa, 12:00 na pala. So, naglalarawan siya ng oras. Okay. So, napakainit ngayon, naglalahad naman ng panahon. So, pamanahon, oras, at saka panahon. So, panglima, modal, nagsasaad ng gusto, ibig, nais, pwede, maaari, kailangan, o dapat. So, modal, pagsasaad ng pagkagusto, pagkaibig, o pagkanais, pwedeng mangyari, maaari, kailangan, o dapat. Halimbawa, gusto kong matulog. Paglalahad ng may kagustuhan, pwede na yatang umuwi. So, pagbibigay ng pahintulot, dapat tayo mag-ingat. Okay.
So, yung mga yan ay halimbawa ng modal na pangungusap. Yung pang-anim, yung mga formularyong panlipunan. Bagamat hindi natin ito kadalasang ginagamit sa haiku at tanaga, pero pwede natin gamitin. Pero ito yung mga pangungusap na walang paksa. Magandang umaga po, pangungusap siya. Tao po, pangungusap siya. No? Okay, so yung mga yan ay pangungusap. Okay. So doon nagtatapos yung ating aralin tungkol sa haiku at tanaga. Sabi ko nga kanina sa inyong performance task, gagawa kayo ng dalawang haiku at dalawang tanaga tungkol sa isang paksa na mga karaniwan yung ginagawa noong lockdown. So dapat umiikot siya sa isang paksa. Halimbawa, tungkol sa gawaing bahay, halimbawa yun yung paksa niya. So dapat yung haiku niya at tanaga about lahat sa gawaing bahay. So tigda dalawa ang gagawin niyo. So kung may iba pang tanong ay mag-chat na lang sa ating GC. So doon naman nagtatapos ang ating aralin para sa module na ito. So happy holidays sa inyo at kita-kita ulit tayo sa January. Bye-bye!